sinasabi namin pinakamahirap dito. Yung pag-akyat dito sa Taal Volcano, yung parang makita namin yung crater. Kasi kami mga backpackers, nag-travel kami sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas para marating namin kung ano yung gandang na i-offer sa atin ng kalikasan sa sarili nating bayan. So makikita nyo ngayon, paakit ulit ako ng tarik na daan dito sa papunta sa crater. Yung goal lang naman namin dito, ma-reach namin yung pinaka-crater, tas mag-photo doon. Makikita mo nandito yung mga kasama ko. Sila, ayun si Madam, tas at the back of me nandito yung Taal Volcano. Madam! Pero hindi kami mismo doon pupunta kasi ayon sa mga tourist guide dito, wala na masyado makikita doon kasi hindi na siya active. Sabi ng tour guide, dito daw ako sa kaliwa. Hanggang dito muna kasi napapagod na ako. Sa wakas narating na namin yung pinakatuktok dito. Ito yung tinatawag ng crater dito sa Taal Lake. As you can see, marami dito mga turista. Akit ako sa mas mataas pang site para makita natin ang mas maayos yung ito. Ito yung tinatawag Taal Volcano is known as the volcano within a volcano and a lake within a lake. Ito. Mas makikita natin doon yung mga tour guide, police officer or ranger. This is the Taal Lake. That is Taal Lake. Taal Lake. Taal Lake. All of them Taal Lake. Oh, I'm sorry. Hindi pala siya ranger. Just one of the tourists. Many lakes. Today, so there is no Korean. Yes, today. No Korean. No. Today? Time. Medyo careful lang ako dito kasi ayoko mag-slide dito mismo. Ang ganda ng view na. Dahil dito magpapag JH Travel. So ngayon siguro mga naka 20 minutes kami dito sa taas. So pababa na kami. Ito yung dalawang kasama, si Vic tsaka si Jella. Jella, say hi to the mga backpackers of the Philippines. Instagrammers. Mga backpackers. Okay, so bababa na kami, mamaya na ulit magpabalik JH Travel. So ngayon nakasayaw sa kabayo. Nakasayaw sa bayo, unti-unti kong kino-conquer yung fear ko ng pagsakay sa bayo. Ito sa ayan. Kanina medyo natitense pa ako sa pagsakay dito kasi ngayon lang nakasakay ng kabayo after siguro bata pa ako. Natatakot talaga ako kasi hindi ako seryoso sumakay ng kabayo. So ito dino-document ko kung sakay ng kabayo. Si Vic, ang bilis niya, nauna na siya. And sa tingin ko, I'm getting a hold of this naman. So kaya ko to. Okay, pababa na kami and see you sa baba. Oo, nakabito. Medyo nakaka-adapt na ako sa pinagdadaan na itong kabayo na ito. Sige, magbabalik ang JH Travel. Nagbabalik ang JH Travel. Ngayon, nandito na kami sa baba ng bundok for almost 20 to 30 minutes. Tapos itong aming mga ano matawag sa inyo? Guide ng kabayo. Biruin nyo, ilang taon ka na? 10 years old lang siya and kumikita na siya dito sa pag-guide sa amin. Actually, ang kinikita nila dito isang package, 50 pesos. Isang pababa, 50 pesos lang. So, tingnan mo, nakakapagod.
mahirap yung trabaho nila. Tsaka mga bata pa sila. Ayan, nandito na kami sa baba. And mamaya na lang ulit magbabalik ako JH Travel. Ayan, nandito na ulit kami sa aming bangka. And ready to go to the other side of the island. Ayan, sana, and hopefully sana, dadaan doon. Hopefully hindi kami mabasa ulit ng mga waves na nanggagaling sa lake. And very helpful yung trapal ka sa mga pagkakangalay. Sige, nasakay na kami. Ito, kabababa lang namin ng bangka. So, nakita nyo, medyo maalon pa. Nauna sila sa akin. Medyo exciting naman. Sabi nga ni Vic, you're not paying for the ride. You're playing. You're not paying for the ride. You're paying for the experience.